Ang sunod ko pong awitin ay pinamagatang Walang Imposible. Ito po ay Cebuano song and I translated in Tagalog song. Dahil naniniwala tayong may bagyo man, subalit sa kabila ng bagyo'y laging walang imposible sa Diyos. Wala tayong makuhang pag-asa. Hinding-hindi tayo magdalawang isip kapag tayo'y nawawalan, dahil hindi Kanya nakakalimutan. Kaya kaibigan ko, hawakan ang tiwala mo, kung ikaw ay na kay Kristo. Walang imposible, kasama mo siya. Walang imposible, sa Kanya lang higpitan ang tiwala. Dahil kay Jesus walang imposible mangyayari, dahil hindi Kanya pababayaan. Kaya kaibigan ko, ikaw ay na kay Kristo. Walang imposible, kasama mo siya. Walang imposible, tawagan pangalan niya. Walang imposible, bumalik sa tiwala mo. Walang imposible, sa Kanya lamang. Panghawakan ang pangako niya. Kasama mo, walang imposible. Tawagan
po isang magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Magandang gabi din naman. Maraming salamat sa aking mga kaibigan pastor. Nag-uwisan ay sa kabila ng malakas ang ulan, may bagyo. Sila ay pumunta dito upang tayo ay samahan sa ating gawain. Ang bagyo po ay si Bagyong Nando. At sound check, yan. Sangayon sa balita, ang bagyo ay papalo doon sa Babuyan Island, ang pinakamalakas, signal number 5. Dito po sa atin ay signal number 1. Salamat naman sa Diyos. Pero ipanalangin natin ang mga panorte na wag sana silang wala sanang tamaan o wala sanang mawalan ng buhay, kundi ingatan nawa sila ng ating Panginoon sapagkat ang bagyo ay sadyang hindi ho nagbibiro. At bukas po walang pasok sa ngayon sa balita. Ewan ko lang sa AUP. Okay? Yes. Ngayong gabi ay magpapatuloy po tayo. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kababayan. Sa mga nakakapakinig ng aking tinig mula sa Himpapawid. Sa kabila ho ng bagyo ay sinikap po namin na makarating dito sapagkat gusto po namin maitawid ng mensahe ng Diyos. Pagkat ang buhay natin na hindi na po natin hawak, ang panahon na hindi na po natin control, at hindi na po natin alam kung ano pwede mangyari sa buhay natin at sa mundo natin. Sa kabilang banda, kailangan ay may handa natin ang ating sarili at tayo ay magkaroon na ng tipanan sa ating Panginoon. Sa gabi-gabi ng ating pag-uusap dito, wala ho kaming ibang dinadalang mensahe na mabuting balita at ang tanging pag-asa na siyang aming tinuturo sa inyo ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At mula sa loob ng 1 linggo na lumipas, at kami magtatapos sa darating na Friday. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Kayo po ay team na nakikinig. At kayo po ay patuloy na nag-uusisa. Inaalam kung ano ang sinasambit ng ating banal na kasulatan. Muli po, lahat po ng aming ibinahagi sa inyo, ito po hindi namin sariling doktrina. Hindi ho namin ito sariling aral. Ito po ay galing po sa salita ng Diyos na walang iba kundi ang banal na kasulatan. Nito po ay na nagbibigay sa amin ng paalala, sa atin ng paalala. Dangan lamang kami mga Seventh-day Adventist ay isa sa mga tubugon sa panawagan ng Diyos at naghahanda din sa pagdating ng ating Panginoon. Samantala ngayong gabi, may last time na nagtanong sa akin, paano ba natin malalaman ang darating o panahon? Yan ang mga tinatanong. At ngayong gabi ay ating pag-aaralan, paano ba natin malalaman ang kinabukasan? Sa mga estudyante, gusto mong malaman kung ano magiging future mo? Kapag nag-aaral ka ng mabuti, ang magiging future mo depende sa pag-aaral mo. Okay? Pero kung iba ang pinag-aaralan mo, ay iba ang mangyayari sa hinaharap. Okay? So, paano malalaman ang kinabukasan? Ang panaginip noon ay nagsasalita ngayon. Nilagay na po natin dito sa pader kasi tawag din ang ating projector ay yung dililipad. Okay? Next natin anak. Papaspasan natin. Okay? Si Haring Nabucodonosor na naginip. Isang panaginip na nalimutan niya. Sino na naginip na rito? Na nakapanaginip na binangungot. Oo, no, lalo na yung mga busog, yung bagong kain, tapos matutulog agad. Mabilis siyang bangungutin. Okay? Ang sabi sa Daniel chapter 2 verse 3, ako'y nanaginip at ang aking espiritu ay nabagabag sa pagnanais na maunawaan ang panaginip. Next. Nanaginip, nabagabag, bakit? Sapagkat hindi
niya maunawaan ang kanyang pangitain, bukod doon, hindi niya maalala yung kanyang panaginip. Sa Isaiah 46:9, sapagkat ako'y Diyos at walang ibang, ako'y Diyos at walang gaya ko. Yung inawit ni kapatid kanina ni Pastor Adam, walang imposible. Sa tao, napaka-imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Alright? Na nagpapahayag ng wakas. Ang ating Diyos po ang nagpapahayag ng wakas. Meron po sa atin mahilig alamin na ang kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng horoscope. Ano kaya ang horoscope po ngayon? Magbabasa. Ang sasabihin ay, kailangan ang suot mo ay kulay pula. Kailangan ang number na tataya mo ay ganaring number. Alright? Mga kaibigan, ang kapalaran po natin wala po doon sa mga hinula. Kung ano ngayon ikaw, kung ano yung itinanim mo ngayon, yan ang kinabukasan mo. Kaya kung wala kang ginawa sa buhay mo, hindi ka nag-aral, yan ang future mo pagdating ng panahon. Okay, sa mga kabataan, nag-asawa kayo ng maaga, goodbye sa'yo, maaga kang nag-asawa, maaga ka din magkakaproblema. Okay, sa mga hindi nag-aaral, malaking problema yan. Okay, tanungin natin ang Biblia. At mula ng mga unang panahon, ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Tanging ang Diyos lamang. Tuloy po natin. Tungkol sa iyo, O Hari, ikaw, habang ikaw ay nasa iyong higaan, bumaling ang iyong mga pag-iisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Tuloy natin. Next natin. At siya na naghahayag ng mga hiwaga ay pinalam sa iyo kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Dito malalaman natin kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Next. Okay. Pakinggan nyo to. Alam nyo ba to? Yan. Ikaw ay nakamasid, O Hari, at nakakita ka ng isang malaking ribulto. Ipapapas forward ko lang. Walang makapagpaaninaw, walang makapagpaliwanag kung ano yung panaginip ni Haring Nabucodonosor na nalimutan niya at lalong hindi maipaliwanag. Pero sangayon nga sa banal na kasulatan, tanging ang Diyos ang naghahayag ng lahat na mga mangyayari sa mga hinaharap at sa mga susunod pa ng panahon. Kaya ang ribultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang ay tumayo sa harapan mo at sa anyong nito'y kakilakilabot. Next. Ito yung ribulto na napaniginipan ni Haring Nabucodonosor. Ano yung napaniginipan niya? Isang ribulto. Nakikita nyo ba yan? Yan. Sige, next natin. Ang ulo ng ribultong ito ay dalisay na ginto. Ano yung ulo? Sabay-sabay. Ano yung ulo? Ginto. Tapos, ang dibdib at mga bisig nito ay pilak. Ang tiyan at ang mga hita nito ay tanso. Pastor, ano bang ibig sabihin yan? Aalamin natin ngayong gabi, ano ba ang kinalaman yan sa hinaharap natin? Next. Ang mga binti nito ay bakal. Ang mga paa nito ay may bahaging bakal, may bahaging luwad. Next. Iyan yung ulo. Yung ulo ay ginto at yan ay, next natin, patuloy kang tumitingin hanggang sa matibag o may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay mo, kundi at ito'y tumama sa ribulto sa mga paa nitong bakal at luwad at dinurog ang mga ito. Next. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak, ang ginto, nagkadurog-durog. Next. At naging parang dayami sa mga gikan, sa tagaraw at sa mga ito ay tinangay ng hangin. Ano pat hindi natagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Next. Okay?
Yan yung napaniginipan ni Haring Nabucodonosor. Next natin. Ngunit ang bato na tumama sa rebulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Next. Ano pa? May papaliwanag natin. Next. Yan. Si Haring Nabucodonosor. Next natin. Next. Yan. Saklaw ng kasaysayan. History po tayo. Papasok tayo sa history. Para malaman natin, saan ba nagsimula? Ang Biblia ba ay Biblia lamang? Aalamin natin dito kung ano yung Biblia. Tama lang ba siya na parang kwento lang? Dito, paglalapatin natin ng Biblia at saka ang kasaysayan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit po ako nakumbinsi. Sapagkat ako po ay nag-HPR before, yung History, Philosophy, Religion, at doon ko napagtagpi-tagpi na yung kasaysayan versus ang Biblia na mga propesiya ay pinagtagpi-tagpi na kung saan ay makikita natin nagkatugma-tugma lahat ng hinuhula ng Biblia na gaganap sa mga panahon natin ngayon. Alright, hanggang next natin. Ito yung ulo. Ikaw ang ulo. Ginto. Sino daw yung ulo? Si Haring Nabucodonosor. Sino yan? Okay, Babylonia. Yung lugar ng Babylonia, sa panahon po natin ngayon, yan po ay Iraq. Sa panahon natin ngayon, yan yung Iraq. Yung Babylonia, napaka-powerful sa buong mundo. Ginto sila. Napakalakas. At ang kagandahan sa kanila, hindi sila gugutumin. Alam niyo ang ginawa nila? Yung kanilang palasyo, kung titignan ninyo, hindi sila mauuhaw, hindi rin sila gugutumin, sapagkat mismo yung ilog nandun lamang sa kanilang kalagitnaan. Tinatawag silang hanging garden. Napakaganda. Kaya walang makakatalo sa kanila. At yung pader nila noon, kung titignan nyo yung pader na yan, mas malapad pa yon. Hindi pa uso ang drone, hindi pa uso mga rocket, hindi pa uso. Ang uso lang noon ay mano-mano. Yung troso na matulis, para matibag yung pader, yon ang gagawin, parang tangke. Okay? Pero wala pang tangke noon. So, kung titignan natin ang kasaysayan ng panahon ng Babylonia, walang makatalo. Pero hinula sa Biblia na mayroong susunod na magiging hari. Tuloy natin. Sa Daniel and Revelation, si Uriah Smith, page 33, page hanggang 34, nakatayo sa hardin ng silanganan, nakalatag sa isang ganap na parisukat na may isang kanal o bangbang sa paligid. Ang mga tarangkahan nito ay gawa sa tanso. Ang mga nakabiting hardin nito ay paitaas ng mga balkonahe. Ang dalawa nitong haring mga lugar. Next. Doon nagkatira pa ang buong lupa sa kanyang paa. Isang reyna na walang kapantay sa kadalisayan. Mga kaibigan, mga kapatid, ang kasaysayan nagsimula sa ginto at ang kaharian ng Babylonia na sa panahon natin ngayon ay Iraq ay ganun na lamang katanyag. Alright? Nakatayo sila itong syudad, kapitolyong sapat na kaharian na sumasagisag sa gintong ulo. Next natin. Fast forward tayo. Sige. Pagkatapos nito, pinapaliwanag ni Propeta Daniel kung ano ang mangyayari sa pamamagitan ng paggabay ng Banal Espiritu. Pagkatapos nito, ay babangon ng ibang kaharian na mas bababa kaysa sa iyo. Ano yung nakikita ninyo? Ha? Yung katawan. Tingnan natin. Obris. Next. Ito yung lapitan ni Nabucodonosor. Sayang, hindi nyo makita na maayos, ano? Ang mga depensa ng Isagila at Babylonia ay aking pinatibay at itinatag ang pangalan ng aking paghahari magpakailanman. Next. Nagsalita ang hari, sinabi banto, ang dakilang Babylonia na aking itinayo. Mapapansin ninyo, nagsimula ng magyabang si Haring Nabucodonosor. Tuloy natin.
Okay? Yan, nakikita niyo po ba yung kanilang tahanan? Napakalalapad ng mga pader. Alam niyo ba paano sila tinalo? Paano sila tinalo? Ito na, Medo Persia papasok. Next natin. Ayan. So, bibigyan ko kayo ng isa sa mga tactics paano sila nakapasok doon sa Babylonia. Ang ginawa nila, may ilog doon. Dahil hindi sila makakapasok doon mismo sa front o kahit sa pader doon sapagkat malapad nga. Dalawang matibay na pader ang nakapalibot sa kanilang palasyo. Hindi talaga sila basta-basta mapapasok. Kaya ang ginawa nila, ang mga taga-Medo at saka Persia, nagsanib puwersa, hinukay nila yung ilog. Nung hinukay nila yung ilog, doon sila dumaan. Sakto, nung panahon na yon, mga lasing ang mga sundalo. Kaya dito, sa Isaiah 45:1, ganito ang sabi ng Panginoon, sa kanyang pinahiran ng langis, kay Cyrus. Ang sabi rito na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya. So, pagkatapos ng Babylonia, next natin, at kalaga ng mga balakang na mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harapan niya upang ang pintuan ay hindi masarahan. Next. Ayan. Ang pangalang Cyrus ay halos 150 mga taon bago siya ipinanganak. So matagal na panahon naghari ang kaharian ng Babylonia. Sumunod dito ang Medo Persia. Next natin, yan po yung Persia, deep, and mga bisig na pilak. Una, mapapasin nyo, ginto. Sumunod ay pilak. Okay, next natin. At mayroon pang ikatlong kaharian. Tanso na mamumuno sa buong lupa. Tanso daw. Okay? Ano gagawin niya? Next natin. Okay, sino naman yan? Balik natin. Yan. Historical library. Mga kapatid, yung propesya at saka yung kasaysayan, pagtutugmain natin sa ngayon sa mga historical, ha? Nahikayat ako ng walang bansa, syudad, o mga tao na ang kanyang pangalan ay hindi nakabot. Okay? Sa palagay ko'y may isang banal na kamay na nagtatalaga sa kanyang kapanganakan at mga gawa. Next. Okay. Kilala niyo ba si Alexander the Great? Si Alexander the Great ang siya lamang pinakabata na around of 16 years old, nakikipagdigma na siya. Imagine mo yun, 16 years old, nakikipagdigma na siya. Napakabata. Siya ang pinakabatang general na namuno doon sa kanyang lugar na walang iba kundi Greece. Next natin. Okay? Isa sa mga tactics na ginawa niya, kung ating babasahin ng libro ni Alexander the Great, yung kanyang mga madaming kalaban, napakaraming kalaban. Ang labanan kasi noon ay paramihan. Pero itong si Alexander the Great, gumagamit ng kakaibang tactics. So ang ginawa niya, hinahati niya yung kanyang pulutong sa 3 bahagi. At pagkatapos ay hindi sila harap sabay-sabay. Yung isang pulutong nandun sa kabila. Papaliputan yung kabilang kalaban. Kumbaga, doon sa kabilang court. Doon sila sa kabila. Habang umaatake ang kalaban, sila din naman yung umaatake na nakatalikod ng kalaban. Ganun sila dumiskarte. Kaya, naging tanyag ito si Alexander the Great. History of Rome. Book, Ikatlo, chapter 10, ang sabi rito, noong Hunyo 22, 163, BC, digmaan sa Pidna, nalipol ang imperyo ni Alexander the Great ng 140 taon matapos siyang namatay. Alam niyo kung ilang taon si Alexander the Great? Ilang taon?
At the age of something 32 to around 33, namatay siya. At the young age, namatay din po siya. Ano naging kaso? Bakit siya namatay? Hindi sa digmaan, kundi kakainom. Alam niyo ba pag umiinom sila, hindi yung iniinom natin bote-bote yung talagang baldihan ng inuman ng mga yan. Ganun sila. Okay? So, natapos na tayo doon sa ginto, natapos na tayo doon sa pilak, natapos na tayo sa tanso. Ano napansin nyo na, mga kapatid? Ano napansin nyo? Habang tumatagal, pahirap ng pahirap ang mundo natin. Mula sa ginto, sagana, pagdating sa pilak, medyo bumababa na ang level hanggang sa dumating yung pagkatanso. Alright? Mga binti, bakal, 165 o 68 BC hanggang 476 AD. Ano yan? At magkakaroon ng ika-4 na kaharian. Ito yung mga general ni Alexander the Great. Actually, sa Revelation, meron din siyang paliwanag dyan, pero dito lang tayo nag-focus kay Daniel para hindi mas marami. Okay? Ano yung 4 na yan? At magkakaroon na ika-4 na kaharian. Kasintibay ng bakal. Next natin. Ayan, next natin. Ayan. Dito, nung panahon, nag-uusaan ng ating Panginoong Jesus. Ano yung ating Panginoong Jesus? Dabuhay sa panahon ng Roma. Bakit bakal? Bakit bakal? Sapagkat nung panahon na yan, kung mapapansin ninyo, kamay na bakal ang ginagamit ng mga Romano. Pinapatay nila lahat ng mga taong nagkasala ay ipinapako sa krus. Isa doon si Kristo na ipinako doon sa krus. Kumbaga sa panahon ni Marcos Sr. ay silya elektrika, yung death penalty. Okay? Kung paano yung nakita ang mga paa at mga daliri. Ito naman sa paa na. Ano nakikita nyo sa paa? Ilan ang daliri ng mga tao sa paa? 5? Dalawang pares yan. Isang pares yan 10, di ba? O, tingnan niyo. Kung paano yung nakita na ang mga paa at mga daliri ay may bahaging luwad na magpapalayok at may bahaging bakal. Next natin. Ito'y magiging kahariang hati. Hindi sila magkakalakipan. Hindi sila magkakaisa. Mga kaibigan, yung paa, pinaghalong putik, hindi sila magkakaisa. Mapapansin natin, mula ginto, tanso, bakal na o bronze. Tapos pagdating dito ay bakal na. At pagkatapos doon sa paanan, ay ano tinatawag na pinaghalong putik na hindi na magkakalakipan. Pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo. Yan po yung hinula ng banal na kasulatan na hanggang ngayon ay hindi sila nagkaisa. Alright? Kung paano ang bakal ay hindi humahalo sa luwad. Next. Ito po yung binabanggit doon sa 10 na yan. Ano-ano yung 10 na yan? 10 kaharian doon sa daliri ng paa. Ipapass forward ko ito Yes. Magkakahiwalay na Europa. Okay. Mga paang bakal. Next natin. Okay. Next. Yan. Kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahaluan ng luwad, pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao. Next. Ngunit, hindi sila magkakahalo kung paano ang bakal ay hindi humahalo sa luwad. Yan po ang inuhula ng Biblia na hanggang ngayon ay hindi nagkakaisa ang bawat bansa. Next, ito po yung 10. Pakinggan ninyo Yung Alemani, yan po yung German sa panahon natin ngayon. Burgundians, Swiss, Frank, French,
Lombards, Italian, Saxon, English. Next natin. Suebi, Portuguese, Visigoth, Spanish. Ito po yung tatlo. Sana magdalakay ko to, no? Yung nawala. Bakit nawala yan? Nasa propesya din po yan. Ito po yung Heruli, Ostrogoth, at Vandals. Bayo sa 10 na yon, yung tatlo, binunot yan eh. Talagang yung mga ayaw sumunod, ay talagang binunot, binura, in other words. Okay, so ano yung pinagsasabi natin dito? Ano yung pinag-uusapan natin? Kung papasinin natin, yung mangyayari sa mga hinaharap, nanay, yung mangyayari po sa hinaharap, binabanggit na po ng Biblia. Yung mangyayari sa susunod na kabanata. Gusto natin malaman kung ano ang senaryo natin ngayon. Gusto natin malaman kung ano ang sitwasyon natin ngayon. Ang Biblia po nagbigay na po sa atin ng guidelines para bantayan natin nasaan na ba tayo. Tanungin ko po kayo ngayon, ang mundo ba natin ay mayaman na mayaman? O paganda ng paganda ba? Sagot. Sagot, hindi ho paganda ng paganda. Pahirap ng pahirap. Pasama ng pasama. Bukas tatalakay ko, ano-ano ba yung mga senyales ng pagdating ng ating Panginoon? Meron bang sinabi ang Diyos kung kailan siya darating? May petsa ba yun? Anong buwan ba yun? Anong taon ba darating ang ating Panginoon? Upang sa ganoon ay makapaghanda ako, makapagbagong buhay ako. Meron ba nakatala sa Biblia, pastor, na nagsasabi ng ating Panginoon ay darating? Bukas yan ay ating tatalakayin. Itutuloy natin. Bakit? Kailangan malaman ng Barangay Carmen kung kailan at paano siya darating at sino ang kanyang pupuntahan dito at ano ang mangyayari sa kanyang pagdating. Kinakailangan malaman ng Barangay Carmen yan upang maghanda tayo sa kanyang pagdating. Nasa sa inyo, kung ayaw nyo maghanda, wala namang problema eh. Pero ang pinakamaganda dito, ang Panginoon nananawagan sa atin. Kaya nga po, dito pinag-aaralan natin, kailan ba darating ang ating Panginoon? Pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao. Next. Hindi sila magkakahalo. Yan po yun. Yung kanina, yung sa Europa. Next po natin. Okay. Yan po yung mga tao na gustong pag-isahin. Nandiyan si Charlemagne, si Charles V, si Louis XIV, Napoleon, si Kaiser Wilhelm, saka si Hitler. Si Hitler lang ang halos kilala ko dyan. Hindi naman. Kilala ko lahat, pero si Hitler isa sa mga na pinakamalupit na ginawa sa kasaysayan ng mundo. Si Napoleon naman, isa sa mga humuli, isa sa mga nangangasiwa sa iglesia. Next natin. Okay. Hindi sila magkakalo-halo sa isa't isa. Pinipilit ng Europa na sila'y pagkaisahin, ngunit hindi nga po sila magkakalakipan. Maliwanag ang Biblia. Mula sa Biblia, hinihula at maging sa kasaysayan, nagtutugma, hindi nagkulang, kundi nagtutugma yung kasaysayan versus doon sa propesiya nagaganap at magaganap pa yung mga sinabi ng ating Panginoon. Ano itong batong ito? Pastor, ano yung bato na yon? At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi na magigiba kailanman. Ito na po yung bato. Yung bato po na yan ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Sa pagdating ng ating Panginoon, isa ka o ikaw ay magiging kabilang sa kanyang kaharian. Ang tanong, saan ka nakapanig? Ang tanong, saan ka ba matatagpuan sa kanyang pagdating? O ang kapangyarihan man nito iiwan sa ibang bayan, dudurugin ito at wawasakin ang lahat ng mga kahariang iyon.
At ito'y mananatili magpakailanman. Yes. Tapos, ano pa sabi ng Biblia? Ha? Kung paano yung nakita ang isang bato natibag mula sa bundok, hindi na sa pamamagitan ng kamay. At dinurog ang bakal, tanso, luwad, pilak, at mga gito. Lahat po yon sinira ng Panginoon. At wala nang iba na maghahari sa mundo natin, mga nanay, wala na, mga kabataan, wala na pong ibang maghahari sa mundo natin kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Opo. Wala nang ibang tao na maghahari-harian kundi ang Diyos na lamang natin. Next natin. Patapos na tayo. Ang kaharian ng salibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Siya'y maghahari magpakailanman. Kaibigan, sa gabing ito, ang Panginoon ay mananawagan sa atin. Bukas, aking tatalakayin. Hihimay-himayin natin. Iisa-isahin natin. Paano ba darating ang Diyos? Ang tanong, kung sakaling dumating ang Diyos ngayon, handa ba ako? Kung sakaling dumating ang Diyos ngayon, kasama ba ako? Mapapabilang ba ako na tatawaging anak niya sa kaharian niya? Pastor, may pagkakataon pa ba ako makasama sa mga isasama ng Diyos sa Kanya sa kaharian sa langit? Pastor, may panahon pa ba ako para magpasya at pumili at hanapin kung saan ako papanig? Kaibigan, sa gabing ito, napaka-importante na malaman natin, saan ba ang gusto mo? Manatili dito sa lupa at abangan ang paghatol ng Diyos o sa langit na kung saan ikaw ay dadalhin kasama ng kanyang piling anghel na kung saan tayo sasalubong sa ating Panginoon? Saan ka doon, kaibigan? Ngayong gabi, kinakailangan ikaw ay magpasya. Kinakailangan ikaw ay magkaroon ng sariling kaisipan. Bata, matanda, kabataan o sino ka man, may pinag-aralan o ano pa man ang iyong status sa iyong buhay. Kaibigan, sa gabing ito, hindi mo kinakailangan nitong pahindihan. Hindi mo kinakailangan nitong i-ignore, baliwalain. Sapagat yung panawagan nito ay hindi panawagan namin, kundi ito'y panawagan ng Diyos sa atin. Ito'y panawagan ng Diyos sa atin. Kung ikaw'y naririyan sa iyong mga tahanan at nasaan ka man naabot ng aking tinig, kaibigan, kung napapagabag ang iyong puso, kung ikaw ay nagugubulinhanan at hindi mo maintindihan kung bakit ang iyong puso ay nagkakaroon ng mga agam-agam, marahil ang banal na Espiritu ay kumakatok na sa iyo. Ito na yung pagkakataon mo para ikaw naman ay lumapit sa Kanya. Hindi sa amin, hindi para maging Adventist ka, kundi para lumapit sa ating Panginoon at magpasya para sa Panginoon at magkaroon ka ng malalim na relasyon o gunayan sa ating Panginoon, sapagkat ang panawagan ng Diyos ay hindi biro. Seryoso ang Diyos sa atin. Ang tanong, ikaw ba ay seryoso sa Kanya? Kaibigan, sa gabing ito, uulit-ulitin ko kahit ilang beses nyo itanong sa akin, kahit ba sagaran ng kasalanan ko, kahit ba ang lalim ng kasalanan ko, kahit ba paulit-ulit yung kasalanan ko, kahit ba napakaitim na ng kasalanan ko, napakabaho na ng kasalanan ko, kaya ba yan patawarin ng Diyos? Kaya ba yan hugasan ng Diyos? Yes, sabi ng banal na kasulatan. Sa katunayan, inaantay kanya ngayong gabi. Nanay, tatay, mga kabataan, mga magulang, mga anak, kahit bata, kung meron kang pagkakataon na hindi mo siya nakilala at ngayong gabi unti-unti mo siya nakikilala, lumuhod ka, manalangin ka, ilapit mo sa Diyos ang lahat ng hinain mo at makiusap ka, sampitin mo sa ating Panginoon na siya'y kailangan mo sapagkat siya lamang ang itinuturo ko sa inyo, hindi kami, sapagkat gaya ninyo, kami man din ay makasalanan. Salamat na lamang sa Diyos
sapagat dahil sa Kanya, nagkaroon kami ng kaligtasan at patuloy kami binabago ng ating Panginoong Hesus. Kung nais niyo pong mabago, kung nais niyo pong magbagong buhay, ito po ang inyong pagkakataon na kung saan ilapit sa ating Panginoon. Kaibigan, bago ako magtapos, meron akong isang kaibigan na awit ng awit papuri para sa ating Panginoon. Itong hawiting nito ay magbibigay at pupukaw sa iyong damdamin. Marahil sa gabing ito, ikaw ay makikinig ng kanyang tinig. Tinig ng awit na kung saan ay papuri sa ating Panginoon, na magbibigay sa atin ng pag-asa, na magbibigay sa atin ng kaaliwan upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pag-asa na walang iba kundi ang tanging pag-asa. Ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nabigay sa'yo ng buhay mo't lakas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nabigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ngayong gabi mga kapatid, tulad ng inawit ng ating kapatid na pastor, kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan? Ang ating Panginoon ay nananawagan sa bawat isa sa atin. At tinatanong,
kung kailan tayo magpapasya. Mga kasamahan ko, mananampalataya. Marahil ikaw ay matagal nang mananampalataya. Dangan lamang ay sinubukan ng panahon at marahil ikaw ay nagkaroon ng pagkakataong napalayo sa ating Panginoon. At ngayon ikaw ay nagbabadya na bumalik sa paanan ng ating Panginoon at makilahok at makibahagi sa gawain ng ating Panginoon. Kaibigan, sa mga kapwa ko, mga kapatiran, marahil mayroon tayong mga pagkukulang. Marahil may mga pagkakamali tayo. Ito yung panahon na kung saan ay tayo'y magpapasya. Hindi sa akin, hindi kung kanino man. Ikaw mismo na nakakakilala sa sarili mo. Nagnanais na tumayo sa panig ng ating Panginoon at sasabihin mo, Panginoon, sa gabing ito, pagamat ako'y pinanghinaan, pagamat ako ay dinaya ng mga pagkakataon, ngunit sa gabing ito, nais ko pong tumayo sa inyo sapagkat nais ko na mamuhay na kasama niyo po. Meron ba dito sa ating mga kapatiran na nagnanais na magtalaga para sa ating Panginoon? Meron ba na nagnanais na lumapit at sasabihin, Panginoon, sa gabing ito, hindi ko naiintindihin yung mga problema sa paligid namin, kundi mananatili akong tapat sa inyo, mananatili ako kung saan ay magiging bahagi sa inyong gawain. Meron ba dito sa ating mga kabataan na nagnanais magtalaga at sasabihin, Panginoon, sa gabing ito, tatayo ko sa panig ninyo. Praise the Lord, mga kapatid. Sa mga magulang, sa ating mga kaibigan, ito yung panahon na panawagan ng ating Panginoon. Ito yung panahon na kung saan ang ating Panginoon ay nagbigay ng panahon para sa iyo at para sa akin. Itong panawagang ito ay hindi para kung kanino man. Ito ay panawagan ng ating Panginoon na kung saan ay matagal kanyang minimithi na makabilang at makasama hindi lamang dito sa lupa, kundi sa langit na bayan. Sa aking mga kababayan na nakakarinig ng aking tinig mula sa himpapawid, saan ka man naroroon, dinadalangin ko na kayo mismo ay magkaroon ng pagpapasya para sa akin, Panginoon, hindi para sa akin, kundi para sa ating Panginoon. Nais mo na bang magpasya? Nais mo na bang magbago? Nais mo na bang mabuhay si Kristo sa buhay mo? Nais mo na bang lumakad na kasama ni Kristo? Ngayong gabing ito, huwag kang matutulog na hindi ka nananalangin. Huwag kang matutulog na hindi mo kinausap ang ating Panginoon, sapagkat hindi biro ng ating Panginoon ay nag-aantay para sa atin. Kaibigan, sa gabing ito, ang ating Panginoon ay patuloy na nagmamahal at nag-aantay sa bawat isa. Anak na lalapit sa Kanya. O, laking katuwaan na makita ng ating Panginoon na ang Kanyang anak ay lumalapit patungo sa Kanyang panan upang sa gano'n tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas. Kaibigan, wala akong pwedeng ituro sa inyo kung sino pwedeng magligtas sa bawat isa sa atin sa tiyak na kapahamakan maliban lamang sa ating Panginoong Yesus. Kaibigan, manatili tayong manalangin sapagkat ang kaaway ay gumagawa ng paraan upang tayo'y lilangin, upang tayo'y dayain. Patuloy nating ipanalangin ang ating mga kapatid sapagkat ang pagpapasyang ito ay hindi para sa atin, kundi para sa relasyon nila sa ating Panginoon. Kaibigan, sa gabing ito, hindi ka namin lulubayan sapagkat mahal ka ng ating Panginoon at kinakailangan ikay makasama ng ating Panginoon sapagkat ang kaaway, hindi ka niya tatantanon sapagkat ang gusto niya ay mapahamak ka sa gabing ito at sa mga susunod na kinabukasan. Kaibigan, sa gabing ito, walang hinangad ang ating Panginoon, kundi ikaw
ay mapabilang na tatawagin niyang anak, hindi lamang dito sa lupa, lalo tigit sa langit na bayan na kanyang inaasam. Kaibigan, sa gabing ito, na lahat kayo'y tumayo sa panig ng ating Panginoon, hindi sa panig ng mga Seventh-day Adventists, sapagkat kami makasalanan, sapagkat kami din ay may mga pagkukulang, kundi sa panig ng ating Panginoon. Sa gabing ito, patuloy mananawagan ng ating Panginoon. Kaibigan, kung nais mo na magbago, nais mo na hugasan ng kasalanan, ihiman nito o hayagan, ang Panginoon ay mananawagan sa bawat isa sa atin, sapagkat mahal ka niya. Yan ang buong kadahilanan kung bakit ang ating Panginoon ay patuloy na sumisigaw at kanyang patuloy na sinasabi, anak, mahalaga ka sa akin. Sa gabing ito, tayo'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Alam namin hindi kami karapat-dapat sa inyo. Alam namin na makasalanan kami. Sagad ang aming kasalanan. Napakaitim ng aming budhi. Mga labi namin naguanong sumasambit na hindi karapat-dapat. Mga kaisipan namin na kumakatha, na kung saan ay nakakapanlin lang. Mga puso namin na pupupukaw na hindi magandang damdamin. Mga paa namin na lumalakad sa landas na hindi nararapat na tahakin ng anak ni Diyos. Panginoon, narito kami. Kinikilala namin ang aming sarili na kami makasalanan. Kinikilala namin ang aming sarili na kami hindi karapat-dapat na tawaging anak dito sa lupa at lalong tigit sa langit ng bayan. Ngunit laking katuwaan namin sapagkat ang aming Panginoong Jesus na hari sa sangkalangitan ay bumaba at nagsakripisyo, nagkatawang tao upang akuin ng kasalanan ng bawat isa sa amin. Ang kamatayan niyo po sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nagbigay sa amin ng pag-asa, ang siyang nagbigay sa amin ng kapanapanabik na kapag-asa sa buhay namin. O Diyos, talunan po kami dito sa mundong ito. Madali po kaming malinlang, madali kaming madaya. Opo, Panginoon, madali po kaming magkamali. Salamat na lamang sapagkat nariyan ang aming Panginoon na kung saan ay handang magpatawad sa aming mga kasalanan. Opo, sa gabing ito, nais naming magpasya. Narito ang iyong mga anak, tumayo sa iyong panig at ang maging mga kabataan na nagpasya na sa kanilang sarili na gusto nila na tuluyan na sila magpasakop sa aming Panginoon. Salamat o Diyos sapagkat hindi kayo nagtatangi ng tao. Ano man ang meron at lalim ng kasalanan na meron kami, nariyan kayo. Handa nyo kaming akayin. Hawakan ng aming mga kamay. Opo, salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong pagpapatawad. Salamat sapagkat kami inyong pinagkatiwalaan. Salamat o Diyos sa gabing ito. Patuloy ko silang idinadalangin at inilalapit sa inyo sapagkat tunay na ang kaaway ay gagawa ng paraan upang sirain ang aming pananampalataya, upang gambalain ang aming pagkaaral sa aming banal na kasulatan. Sa panahon na dumating ang mga bagay na yan, dinadalangin namin na ang aming Panginoong Jesus ang manahan sa puso namin. Salamat o Diyos sa panahon na inilaan niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa pag-asang inyo pong iniwan sa amin na siyang aming pinangahawakan ang pangako na kayo'y darating. Opo, Panginoon, gusto namin makasama
sa inyong pagdating at kami handa nang sumalubong sa inyong pagdating. Salamat o Diyos ng marami. Pagpalaing nawa ang mga kapatid, ang mga kaibigan, ang aming mga barangay, ang aming taga-barangay Carmen. Pagpalaing nawa sila mula sa pamunuan hanggang sa mga mamamayan. Mangyari naway ang pag-ibig, pagkakaisa, at ang manirahan sa kanila ay walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus, upang sa ganon kami sama-sama magpupuri sa inyong pangalan at kayo'y aming itinataas sa katastaasan ng aming bahagi ng pagpuri. Salamat o Diyos sa inyong pag-ibig. Ito ang lahat ay aming itinadalangin sa matamis na pangalan na si Jesus. Amen, amen, amen. God bless sa ating lahat mga kapatid. Po, manatili po tayong nakatayo at awitin po natin ang ating closing song, Sa Isang Sandali. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah, 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 darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Tayo ay babaguhin ng kanyang kaluwalhatian. Tayo ay mabibihisan ng walang kamatayan. Tunay kay Jesus, tagumpay ay makamtan. Purihin ang Diyos, magpakailanman. Hallelujah, 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 darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang dagsang na siya. Hallelujah, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Salamat Panginoon, napakabuti niyo po sa amin. Tulad ng inaawit namin, gusto namin mapabilang
sa pagsalubong sa inyong pagdating. Narito ang inyong mga anak, lilisanin ng bulwagan, kapayapaan, pag-iingat, bendisyon at pagpapala ay madama sa kabila ng bagyong parating. O narito na. Panginoon, umaasa po kami sa ngalan ng banal na Espiritu, sa ngalan ng Panginoong Jesus at Ama na nasa langit. Ang lahat pong ito ay aming itinadalangin na patuloy ng paggabay ng banal na Espiritu. Salamat o Diyos sa iyong walang sawang pagmamahal at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Ito pa'y aming itinadalangin sa matamis na pangalan ng si Jesus. Amen. 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 Salubungin natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Tayo ay babaguhin ng kanyang